naghayag ng pakikipagkaisa sa panawagan ng katarungan sa kapwa natin Pilipino dyan sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ. Ang panawagan ngayon, justice for Kingdom of Jesus Christ, justice for Pastor Kibuloy, justice for all Filipinos. Correct ka, Eric. Itong ginagawa nila sa ating always na binabanggit, ang Kingdom of Jesus Christ ay isa lamang eye-opener sa bawat Pilipino. Pahihintulutan ba natin na gawin dito sa inyong mga pamilya? Hindi! Ito lang ang kapamaraanan para tayo magkaisa. Ang peaceful rally. Masaya ba kayo? Akong masaya kayo. Sige nga, ang ating pambansang slogan at chanting, bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko, labanan mo, tutulan mo. Gobyernong manloloko, labanan mo, tutulan mo. Mas masigla, mas malakas, bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong magnanakaw, labanan mo, patalsikin mo. Gobyernong magnanakaw, labanan mo, patalsikin mo. Yun! So maya-maya po, may mga magsasalita pa sa iba't ibang representasyon ng iba't ibang sektor na kasama natin dito ngayong gabi, sapagkat ito po ay pang-5 araw na ng pagtitindig ng sambayan ng Pilipino, at tinatawag natin itong kampuhan ng sambayan ng Pilipino para sa katarungan at kalayaan ng mamamayan. Kaya Eric, ito ang gusto natin bigyan daan. Ang nangyayaring ito, ay nangyayari ito. Ito, mga kababayan, isa lamang sa ginagawang propaganda ng Philippine National Police. Isipin nyo ba naman, senior citizen, pinagtatrabaho pa, may bitbit pang kung ano-ano mga bakal. Tama! Masasabi po ba natin pulis ito? Ang matindi dyan, naka-sports attire pa, parang magbabasketball. At nang kami po ay mag-usisa doon, ito po ay tagahukay doon sa mga minahan sa Mount Tiwalwal, sa Davao, at ginawang pulis ni Torre at ni Bagber. Nakakahiyo! Hindi nyo naman tama bang pulis nyo? Bigutin nyo! Okay. At yung tatay, may t-shirt pa sa ulo. Ano masasabi natin dito? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Layas na! Marcos resign! Layas na! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam mo ang isyo dito? 4 na araw sunod-sunod, nagtatanim ng tao, nagtatanim ng testigo, nagtatanim ng kaso. Ang Philippine National Police ay hindi na lamang ginawa ni Marcos at ni Abalos na mga berdugo. Ginawa na rin niya itong Department of Agriculture. Nagtatanim, oo nga no. Department of Agriculture. Ayun ang totoong trabaho ng Department of Agriculture ni Bongbong Marcos. Magtanim ng tao, magtanim ng kaso, Tanim testigo. at magtanim ng pati mga bata, At balak pati mga ibaso. bata, ipakita natin ito. Oh. Mga ginagamit po ito sa paghuhukay ng matitigas na surface ng lupa. At ito po, At Grabe talagang ginagawa ng mga kababayan po natin. gusto rin natin Yan sa i-debunk POGC, kakaiba yung talaga ang kanilang plano. kasinungalingan na kumakalat ngayon na ginagamit din ng mainstream media. Totoo lang, mga Ang umano'y may bunker daw sa loob, pero hanggang ngayon walang makita. ating kaya kanila nakita. At ngayon ay halos punutin
na ang yung mata haligi nila. ng Jose Marie College Sila nang makatulog. tinignan Sasama nila po sila sa mga mga lumot So, at wag po mababawang natin i-hide tubig yung mga trolls. ang nakuha nila. Ayan po sila, mga Ano na? kababayan. Sino na ang naluloko at nababaliw ngayon? Ngayon, gusto natin ipaalam dahil wala silang nakitang bunker sa KOJC, sila ang gumagawa ng bunker! May bitbit pang mga semento at kung ano-ano pang pang-construction! Ayun! Tama po ba yan? Ito, anong laman ito? O Ito. McDonald's ba yan? Sinong niloko nyo? Ayan ang laman. Ito ang laman ng McDonald's ng police. Chicken Joy, Jollibee yun. McDonald's ba yan? Ito po ay panghukay ng lupa at ginagamit nila 24 hours rotation at mga grinder at chainsaw para po magkaroon sila ng illegal na konstruksyon at biglang magbibit-bit ng kanilang mga media. Ito na, nakita na ang bunker at lalagyan pa nila ng mga bata, babae at tao para palabasin. May kinukulong, may human trafficking. Ito, kanina nangyari lang to. PNP is currently using Proton ELIC LB8 ay high sensitivity metal detector. Anong gagamitin mo? Para saan yan, Ka Eric? Si Pastor ay hindi robot para po ito sa mga metal, ginto, copper, tanso. Paano naging robot si Pastor? Klarong-klaro. Saan ang galing ito? Sa harap ng Kingdom of Jesus Christ ay may mining company, Pelsaga. Tama ba, Pelsaga? At ito po ay katapat ng Kingdom of Jesus Christ compound sa katedral at ginamit po itong barracks. At ang matindi pa niya, Ka Eric, mayroong area sa JMC na ayaw papasukin ng kapulisan at dun tayo nakarinig ng jackhammer, nagbubutas na ng lupa. Walang tigil po. Kaya hindi lang po tanim tao, tanim testigo, tanim kaso, pati po ang kanilang ginagawang pagtatanim ng crime scene. Oh, Ka Eric, walang kawala ang impacto sa helicopter! Dahil nahiya na siya sa compound, umakyat ng helicopter pero wala pa rin kawala! Ang tanong, pakinggan mo na ang tanong, sabi ni Tore, ang kanyang naririnig ay heartbeat sa lupa. Paano niya maririnig ang heartbeat sa lupa kung siya'y nasa himpapawid, tarantado? Grabe, Ka Eric, no? Iba talaga nagagawa. Vigilant police, pero nakita mo, ilang araw lang, naka-helicopter na. Bakit kaya? Ayun, pero para tayo po ay magpapatuloy ito. Pero Ka Eric, gusto natin bigyan daan na ang ginawa ni Tore na sumakay sa helicopter ay labag po yun sa kaap below 700 meters. Pwedeng mawalan ng lisensya ang piloto ng helicopter na yun dahil labag na naman sa baka. Sapagkat yun ang delikado, Ito ang ginawa nila. dangerous, Oh, pati yung solar panel. nahulog at hinulog nila sapagkat ang akala natin, ang kanilang teorya sa media nila na mga release, si Pastor ay nasa ilalim ng lupa, buhay, may heartbeat. Eh paano nangyari na ang kanilang inakyat bubong? Paano nagkaroon ng heartbeat sa bubong? Ito, Ka Eric, ito ang ginawa ni Tore. Itong solar panel na ito ang isa sa ginagamit ng mga estudyante sa kanila para makapag-aral 24/7, makatulong sa kanila sa kanilang edukasyon. Nang sa gayon, makatipid tayo, makatulong tayo sa ating Mother Earth. Kaya nga, Pero anong ginawa? tinapon, sinira, mga kababayan, noong ikalawang digmaang pandaigdig, yung World War II, ang pinakamamangis na mga army o hukbo ng German, yung tinatawag na German Nazi, na pumapatay ng milyon-milyon sa digmaan, wala pong pagkakataon
na nilusok nila ang Vatican, ang seat of power ng Roman Catholic Church, even at the height of World War II. Pero dito sa ating bansa, ang sumasakop mismo sa ating mga religious compound, gobyerno ni Marcos. Hindi po ginawa ni Hitler na ipalusog at sakupin ang Vatican, seat of power ng Roman Catholic Church sa gitna ng digmaang pandaigdig. Tama. Ito, ginalak pa rin ni Hitler. Ito, walang galak. Hey, mga kababayan, ito po ay napakalubhang krimen. Magbabayad po dito si Bongbong Marcos. Magbabayad sila. Sisingilin sila ng katarungan at paghuhukom ng mamamayan. Ito ay isang kriminal na gawain. Bongbong Marcos, kriminal, kriminal, kriminal. Bongbong Marcos, kriminal, kriminal. Bongbong Marcos, kriminal, kriminal, kriminal. Bongbong Marcos, kriminal, kriminal, kriminal. Kaya gusto natin linawin, no? So, di pa sila nagsasawa lumabag ng batas? Ang paglabag nila ng batas mula sa lupa hanggang sa himpapawid. Pati ang helicopter na bawal bumaba ng 700 meters ay talaga namang malino na paglabag sa isang private property at mataong lugar. Delikado po ito. Ito'y ayon sa Philippine Civil Aviation Regulations. So, isa na namang paglabag sa batas ang ginawa ni Kore. Yun! At para dagdagan ang ating pagpapahayag, tatawagin natin si Ginoong Oliver, Brother Oliver. Please come on stage para ipakita kung paano kalumpa ang mga kriminalidad at mga paglabag ni Marcos sa mga konbensyon sa batas sa ating bansa at international. Magandang gabi po, mga kapatiran, brothers and sisters. Una po sa lahat, magpasalamat muna tayo sa Panginoon dahil ito yung binigay na pwesto sa atin, itong lugar ng liwasan. Nagpapasalamat din po tayo sa kapulisan. Nagpapasalamat din po tayo sa mga vlogger na patuloy na nagpapaliwanag o nagsasabi ng katotohanan, at sa napaka mahuhusay at matapat na SMNI at ang mga member ng mga KOJC headed by our Pastor Apollo Kibuloy. Salamat din po tayo sa mga nakikinig po sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, sa mga OFW, sa mga PWD, na katulad po namin. Ako po yung PWD because of my eyes, mga senior citizen, mga estudyante, lahat ng ito, buksan po natin ang ating tenga, buksan po natin ang ating diwa. Dahil ito na po yung time na dapat natin ipakita kung ano ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Di ba po? Okay. Ito po, para tayong nasa isang bahay, di ba? Meron tayong tatay, may nanay, tayo yung mga anak, di ba? So simple lang. Kung ang tatay natin, di ba? Hindi natin alam ang kanyang ginagawa at natuklasan ng ating nanay. Di ba? Kung nanay natin, ito palang lalaki na ito ay nagdodroga. Di ba? Natuklasan din ng mga anak niya. Ang taong bayan, nagdodroga, nagko-cocaine. Anong dapat gawin ng nanay? Dalhin sa mental? Di ba? Kung
Kung dadalhin sa mental, sino ba ang magte-take over? Di ba ang nanay natin? Sino ba ang nanay natin? Bibi, Inday, Sara, Duterte! Magsama-sama po tayo. Ipakita po natin sa mundo na tayo po ay nagkakaisa. Kaya lang po natin itong laban na to, hindi lang po ito laban ng kung sino man, kung hindi laban nating mga Pilipino. Dahil tayo naglalaban-laban. Pero nakikita ng Diyos kung ano ang ginagawa ng mga demonyo. Di ba? Alam ng Panginoon na tayong mga Savior, tayo ay sinig ng Panginoon. Ipagdasal natin sila dahil sila ay pulag sa katotohanan. Di ba? Lagi nilang inuusik si Pastor Kibuloy. Ganong karami ba ang tinulungan ni Pastor Kibuloy? Not only in the Philippines, sa buong mundo. Ganong karami ba ang KOJC? Para kung mga pulis na to ay usigin tayo. Diba? Walang panalo sa atin yan. Yung sinasabi natin, tayo'y magsama-sama. Kailangan natin magbuklod-buklod. Bibiyayaan tayo ng Panginoon dahil alam ng Diyos. Sinabi na ni Brother Ricky kung ano sinabi sa kanya ni Pastor, di ba? Alam na ni Pastor na mangyayari to. So, alam na rin ni Pastor kung ano ang mangyayari bukas. Ano ang mangyayari sa susunod na araw. Di ba? Ito po, laban ng David and Goliath. Goliath sila, David lang tayo. Pero pag kumilos ang Diyos, wala yung Goliath na yan. Isang pato lang, black tayang Goliath nila. Diba? Ang kailangan lang natin, ibulong natin sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin, sa kapulisan, sa taong gobyerno, sa mga taong mahihirap na maralitan na kumakain ng tatlong beses ang araw. Itong laban na to ay laban ng Pilipinas. Ipakita natin dahil tama yung sinabi ng isang brother natin, di ba? Ang Pilipino, anong ihaharap natin sa ibang bansa na kung ang isang presidente natin, isang banga? Sa baba. Ano na lang ang sasabihin nila? Bakit nyo pinapayagan yan? Diba? Pero ngayon, gising na tayo, gising na ang taong bayan. So, kailangan nating magsama-sama. Kung ano man at ano man na mangyari, tayo'y mga ligtas na. Handa tayong mamatay. Handa natin ipaglaban alang-alang sa bansa natin. Magsama-sama tayo. Isang bansa, isang diwa. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Maraming salamat po. God bless to all. Everybody, please stand up tayo. Tara, habang paparating ang ibang mga magsasalita, tayo muna ay maghahayag ng ating saloobin at sa pamamagitan ng awitin ito. Yes, sabayan niyo po kami sa awiting ito. Woo! Patalisin mo!
ay dapat nakabatay sa katinuan at pagiging tapat sa mamamayan. Accountability as the basis of good governance. Siya ay naging kauna-unahang na-appoint bilang Executive Secretary ni Marcos Jr. Subalit siya ay una rin tumindig upang punahin ang nabubulok na uri ng pamamahala at patakaran sa loob ng Marcos Jr. government. Bangko, makakasama natin si ang former Executive Secretary ng Pangulong Bangag. At ngayon, naninindigan na kasama ang mamamayan para sa pagtatayo ng mabuting pamamahala at tunay na pagsulong ng sambayanang Pilipino. Let's welcome in solidarity tonight sa Liwasang Bonifacio Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ito ho ay ang inyong panglimang araw na buba. At ako ay naririto to stand in solidarity with you. Not because I am a member of KOJC. Not because I am a lawyer of Pastor Apollo Kibuloy. Not because I am a lawyer of any of the members of the KOJC. And not because I have a program or I am an anchor in any of the SMNI program. I am here as a Filipino to stand in solidarity with my fellow Filipinos. Many people, even from other religious denomination or religious sect, have tried to simplify this whole issue as between your leader and KOJC alone, which I appeal to the many of our Filipino brothers now who are watching. Alam kong maraming nakasubaybay. Tanggalin po natin ang ating bias or prejudice na ito ay patungkol lang sa mga miyembro ng KOJC. Ang mga inaapi, ang mga karapatang sinasamantala at hinuyurakan doon sa Davao, hindi lang po sila KOJC. Sila po ay kapwa nating Pilipino. Ako ho ay mula sa Roman Catholic. At hindi rin naman ako mananahimik kung ang nangyayari sa inyong organisasyon, sa inyong sekta o sa inyong relihiyon ay ginagawa sa simbahang Katoliko. Hindi dahil sa simbahang Katoliko kung miyembro, kundi sila rin ay kapwa nating Pilipino. Yung pagrespeto, respect for humanity, walang kinikilalang nationality, walang kinikilalang relihiyon, walang kinikilalang political affiliation. Ang respeto sa karapatang pangtao, kahit ano ka pa, dapat respetuhin ng gobyernong siyang sanang kumakalinga at nagtataguyod, nagtatanggol ng ating mga karapatang pantao. Kaya ako ay naririto nakikiisa sa inyo ngayong gabi. Ulitin ko, bilang isang Pilipino. Dahil hindi dapat saktan, hindi dapat abusuhin, at hindi dapat yurakan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Higit sa lahat, nung mga alagad ng batas na dapat sana'y naglilingkod, nagsisilbi, nagtatanggol, at nagtataguyod ng kaayusan.
sa ating lipunan. I am aware of what's happening. I know there is a case. Pasensya na ho kayo. Ito'y tapatang usapan. Alam ko pang ilang gabi nyo narito, nababasa kayo ng ulan, nagpapakapagod, sapagkat pinaglalaban ninyo ay prinsipyo at ang inyong karapatan. Alam naman natin may ikinaso sa inyong pinuno, sa inyong leader. At rinerespeto natin yan. Subalit hindi nangangahulugan, siya ay guilty na. But should he surrender, should he submit himself to the jurisdiction of the court, that is a $1 million question that he alone can answer, that he alone should answer. Not any of us, not the lawyers, especially not me. But again, I am here to stand with you, my fellow Filipinos. Hindi tayo dapat ang nag-aaway-away at higit sa lahat, hindi tayo dapat sinasaktan, pinagmamalabisan ng gobyernong dapat sana'y nag-aalaga, nagkakalinga, nagpoprotekta at nagtataguyod sa ating mga karapatan. I do not want also to belabor on the legal aspect of the case. But just to simplify, yung sinasabing writ of amparo. Yung writ of amparo is a remedy available to any person. Alam ko pong napag-aralan nyo na rin yan. Whose life, liberty, or security is violated or under threat of being violated by public official, public employee, or even public individual or private individual or private entity. Sa nangyayari po doon sa inyong place of worship, which again, another violation of our Constitution because under Article 3, Section 5 of our Bill of Rights, may garansya yung inyong karapatan to freely practice, enjoy religious freedom, profession, and belief at all times shall be allowed and shall not be violated. Nasa salig ang batas po natin yan. Subalit ang nangyayari doon sa inyo, yan po'y simbahan. Pagkakalam ko, yan din po ay residential place ng karamihan sa inyo. At yan din ay mayroong eskwelahan, may mga kabataan. Subalit, yung mga kabataang Pilipino, yung mga kababaihang Pilipino, yung mga kababayan nating Pilipino na nagkataon ang kanilang religious belief, kagaya ninyo ay KOJC, hindi nangangahulugang meron ng lisensya ang ating mga alagad ng batas na sila'y gamitan ng tear gas. Na sila'y pakitaan ng matataas na uri at kalibre ng baril. Na magdala ng mga sniper rifle at sniper personnel ng PNP. At magdala ng libu-libong tao just to enforce a warrant of arrest. Sinasabi nila, napakalaki daw ng compound ng KOJC sa Davao. Again, huwag natin pag-usapan, let's not tag along or play along their narrative, simplifying everything, na ito'y patungkol lang sa isang reliyon. Hindi, uulitin ko. Ang mga kabataan, kababaihan at nasasaktan doon ay kapwa natin Pilipino. At hindi porke kayo ay miyembro ng KOJC, you have become less of a Filipino. Hindi ibig sabihin kayo ay KOJC, mas maliit lang ang inyong karapatan sa ilalim ng ating batas at ating saligang batas. Pantay-pantay ang ating karapatan, anong relihiyon ka man, dahil tayong lahat ay Pilipino. At hindi dapat saktan ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino. Nananawagan ako doon
iba't iba nating kababayan. Hindi ho porke kayo ay magpapahatid ng salita rito, dadamay sa ating kapwa Pilipino, kayo ay magko-convert na into KOJC. Hindi. Tayo'y dumadamay sapagkat nasa ugali nating Pilipino na hindi tayo pumapayag na inaapi ang ating kapwa Pilipino. We cannot be selective when it comes to respect for humanity. Humanity knows no religion, knows no nationality, knows no gender. Respect for humanity is absolute. And that is why I am here to stand in solidarity with all of you. Yun din ho ang aking pakiusap sa ating mga kapulisan. Tatandaan po ninyo, public office is a public trust. Bago ho kayo naging empleyado at opisyal ng gobyerno, kayo ay nanumpa sa saligang batas, na saligang batas din naman naming lahat na naririto ngayong gabi. KOJC ka man, Roman Catholic ka man, kung ano man ang siyong sekta. And public office is a public trust. Sundin lamang po ninyo ang lawful orders. Meron din ho kayo, yung may mga asawa at pamilya, may mga asawa din ho kayo. Babae din po ang mga misis ninyo. May mga anak din ho siguro ang karamihan sa inyo. Just imagine kung sila yung tinitirgas ng kabaro ninyo. Tinutulak-tulak ng mga kabaro ninyo. Maghinay-hinay po tayo at nakikiusap kami, pairalin ninyo ang inyong pagiging Pilipino, pagiging makabansa, at pagiging tunay na tao. Yun ho ang aking mensahe, at lahat po ng Pilipino, again, let's not follow the wrong and false narrative. At ang nangyayari daw sa Davao ay dahil lamang may kaso ang inyong pastor Apollo Kibuloy. Given na po iyan, but it doesn't give them the right to abuse any and every member of KOJC. Again, dahil kayo ay kagaya ko, kagaya ng mga pulis na nauutusan na yurakan ang inyong karapatan, tayong lahat pare-parehong Pilipino. Yung paggamit nung long-range acoustic device, yung LRAD, yan ay paglabag din sa inyong karapatang pantao. At yan din ay inuutos na doon sa Rito of Amparo. Yan po yung mga karapatan natin, yung karapatan ninyo higit na kanilang linalabag. Ngitin ko, ako ho ay hindi abogado ng KOJC. Hindi po ninyo ako brother in the sense na ako'y miyembro ng KOJC. But yes, I am your brother, your Filipino brother, who will stand up for you, who will stay in solidarity with you, and who will try to defend, uphold, and protect your rights. Maraming salamat, magandang gabi, at ako ho ay kaisa ninyo bilang mga Pilipino. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan natin ulit. Brother Franco, I have to tell everybody here, naantig po ako nang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, may mga nanay din kayo, may mga asawa kayo. Kasi kahit ako hindi miyembro ng KOJC, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, kaibigan ko sila. Una sa lahat,
nagmamahal ako sa inyo. Kagaya ni Atty. Victor Rodriguez, bilang mga Pilipino, kung kaya kahit birthday ng pinakamamahal na asawa ko ngayon, hindi ako umuwi. Pinili ko ang Liwasan Bonifacio, and she understands it through the stage of Liwasan Bonifacio. Happy birthday sa pinakamamahal kong asawa na kasama ko sa pagkikipaglaban nung kami mga rebelde pa. Naiintindihan niya kung bakit nandito ako kasama kayo. Mabuhay ka, pinakamamahal kong asawa, sa lahat
natin. At tawagin po natin para sa ating Muslim Philippine Women for Peace sa ating Muslim sector, si Ma'am Zaira. Ma'am Zaira, ang inyong mensahe sa gabing ito. Hello, magandang gabi po sa lahat. Ako po ay sumasaludo sa lahat ng mga POJC members na nandito sa kasalukuyang pagtitipon. Ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil kayo po ay hindi nawawala ng pag-asa para po makamit ang katarungan na ginagawa sa inyo ng kasalukuyang administrasyon na ito. Tayo po ay nagtitipon sa gabing ito para po iparating kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana po magkaroon pa po kayo ng kahit konting katiting na pagmamahal sa mga taong ito. Hindi naman po sila perwiso sa inyo bagkos kapag po mayroon pong mga baha or mga nasusunugan. Even in our hometown, Lanao del Sur, nung kasagsagan po ng Marawi Siege, nakita ko po kung paano yung pag-organisa para po maiparating ang tulong mula sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita ko po kung paano kayo mag-preparation. Yung binibigyan niyo pong tulong, hindi po siya kapiranggot. Dahil nakikita ko po sa mga post sa social media kung paano kayo magpakita ng tunay na pagmamahal sa aming mga Muslim community. Kaya po sa mga kababayan ko, congressman and LGUs, the national government, especially the BARM, ulitin ko lang po, magkaroon po tayo ng pagmamahal sa kapwa nating Mindanawan. Si Pastor po, madalas po pinapanood ko po yung the way yung express niya, yung kanyang pagpapakita sa kapwa Pilipino. Nandito po ako para po manawagan sa House of Congress na sana naman po baguhin po ninyo ang inyong routine. Hindi po ang nag-iisang Pilipino sa Pilipinas ay mga pamilyang Duterte. Sana naman po baguhin nyo, hindi lang puro paghihigante sa mga Dabaweños. Sila po ay peace-loving people from the Mindanao. Ngayon po, paparating na po ang midterm election. Sana po magkaroon po tayo ng puso. Kung talagang tayo ay tatakbo para sa bayan, ipakita po natin at iparating kay Bongbong Marcos na tigilan na itong ginagawa sa KOGC compound. Masyado na pong hindi makatarungan. Masyado na pong sobra ang pinaggagawa ng mga kapulisan. Biruin nyo ang isang PNP chief, nagpa-party lang. Akalain nyo ang isang PNP chief, akala ko ba PNP to serve and protect? Pero sa nakikita po sa kasalukuyan ngayon, sobra-sobra ang ginagawa ng kapulisan. Nawala na po sa kanila ang tinatawag na to serve and protect for the Filipino people. Sa mga armed forces of the Philippines, kayo po ang may karapatan na para paalisin ang namumuno sa kasalukuyan na hindi po natin nararamdaman ang tunay na puso at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Bilang isang Muslim po, hindi po ako tawag dito, hindi po ako kasapi ng obvious naman po, ako po ay nakatalukbong. Nandito po ako para magpakita ng pagmamahal at suporta sa KOGC
sa paparating na midterm election, magkaroon po tayo ng boses na pagsabihan ang kasalukuyan na tama na ang pag-take over sa QGC dahil sobra-sobra na po. Maawa kayo sa kanila, hindi po sila hayop. Hindi po sila hayop. Yung hayop nga minamahal, di ba? Tao pa kaya? Sumusobra na itong bangag na administration. Kaya po natin siyang tinatawag na bangag dahil sa sinabi niya na wala daw mga bit-bit na armas. Makikita naman sa ebidensya yung ginagawa niya na wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa kasalukuyan ngayon sa pag-take over ng kapulisan sa QGC compound sa Davao City. Bangag si Marcos, bangag! Bangag si Marcos, bangag! Bangag si Marcos, bangag! Patalsikit! Bangag si Marcos, bangag! Patalsikit! Nakakahimik po ako dahil po sobra-sobra po. Every time po na tumitingin ako sa wall ko, labis po akong nasasaktan bilang isang Muslim. Sobra-sobra na po. Sana po magkaroon pa kayo ng katiting puso sa kapwa niyong Pilipino. Mga kapulisan, mananawagan po kami sa inyo kung talagang kayo ay para sa Pilipino, para protektahan ang mga kapwa Pilipino. Ang mga QGC po, tao rin po yan na nasasaktan. Sobra na ho, itigil na po ang dahas na ginagawa niyo sa kanila dahil hindi po sila hayop. Sila po ay mga tao, kapwa natin mga Pilipino. Marcos Verdugo! Marcos Verdugo! Marcos Verdugo! Palayasin! Marcos Verdugo! Palayasin! Mananawagan lang po ako sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga social media platform. Baka naman po pwede yung mga nagko-comment dyan na mabuhay kayo, ingat kayo dyan. Sana po pumunta kayo rito dahil hanggat hindi natatapos ang pagsalakay sa QGC, wala po itong katapusan, itong pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Mabuhay ang mga QGC! Mabuhay ang mga Davao-inyo! Mahal namin kayo! Salamat po! Maraming salamat! Marcos alis dyan! Marcos Alistian! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Bangag alis dyan! Maraming salamat kay Sister Syra ng Muslim Women for Peace and Justice. Brother Franco, ngayon po habang naglulunsad ng pagtitipon ang sambayan ng Pilipino sa Liwasang Bonifacio, napapanood tayo sa iba't ibang bahagi ng daigdig sa pamamagitan ng teknolohiya sa social media. At mag-update tayo ka, Eric. Meron tayo mga photos ngayon kung saan ipapaalam natin ang dagdag puwersa na naman! Talagang sinusubukan nila kung gaano kalakas ang KOJC! At ang sambayan ng Pilipino, Oh, eto! Eto pa! Ano ba sasabi nyo? Kulang pa yan! Kulang! Eto mga kababayan ha, sinasabi ko lang sa inyo, dahil diba nakasulat sa Biblia, there is no weapon that is formed against us shall prosper! Dahil, ito'y battle between good and evil. Sino bang magwawagi? Anong turo ni Pastor?
is no fear. Walang takot sa taong nagmamahal, lalo na kung ang pagmamahal ay makatarungan at matuwid, dahil ito ang pundasyon ng maayos na paninindigan. Yan ang mayroon ang Kingdom of Jesus Christ, at itinuro ninyo yan sa sambayan ng Pilipino. Ang pagmamahal ng tapat na may paninindigan ay hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. English: the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. At ngayon, pakikinggan natin ang mensahe ng pakikipagkaisa sa isa sa naninindigan sa mabuting pagdaloy ng tama at totoong impormasyon. Yes. Eric, pero bago natin ito, pakinggan naman natin. Sige. Para patunayan natin kung ano ba ang sinabi ni Tony, kung totoo ba o mali. Shoutout. Suspicious tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan, heartbeat detector. Kahit isang pin, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok ang puso dyan sa likod ng simento. Yun! Ayun pala, heartbeat detector! Pero Franco, alam niyo ba? Ayun! Ayan ang heartbeat! Sounds! Alam niyo ba kung saan ang heartbeat? Mga kababayan, kumpirmado na po na si General Diwata Torre ay suki ng heartbeat disco sa Quezon Avenue. Kaya heartbeat daw. Pero sa totoo lang, siya po ang numero 1 ground commander para ipatupad ang berdugo na utos ng kanyang bangag na commander-in-chief na si Marcos, at ito ay kriminal na pananagutan nila sa mamamayang Pilipino. Maniningil tayo! Maniningil tayo! Maniningil tayo! Maniningil tayo! Maniningil tayo! Pero alam niyo ba mga kapatid, sa kabila ng panghaharas na ginawa sa atin ng kapulisan, Ang kulit ng sayo. pananakit, may namatay, may pang-aabuso sa ating mga kababaihan, may pang-aabuso sa mga kabataan, mga natroma. Anong ginawa ng KOJC? Buntis to. Nung naglabas ng protection order, Kailan dyan? namayagpag pa rin ang korte, namayagpag pa rin Ang ang galing ni Torres kapulisan. sumayaw, Sila ah. mismo, Kurt TV Vlog, hinakap shoutout nila Kurt ang TV Vlog. ating mga kapulisan. Tama! At hindi po Brother sila Mark, Star Jimmy. lumalaban ng dahas Tawa ako sa sayo sa ni dahas. Torres. Lumalaban sila sa panalangin, Tangin na bading na paninindigan at mabuting aral na itinuro ni Pastor Kibuloy bilang mabuting mamamayan at mabuting mga tao sa ating bayan. Kaya, ang mensahe lagi ni Pastor Apollo sa bawat isa sa atin mula sa iba't ibang relihiyon, iba't ibang sektor ay pag-ibig. Dahil love conquers Everything and all. At dahil dyan, ang pagmamahal sa tama at makatutuan ng impormasyon, nandito ang mga independent social media practitioners na tinatawag na bloggers. Ang boses nila ngayong gabi ipapahayag ng Bistak Group sa pamamagitan ng Bistak Republic. Ginoong Bistak, please come on stage. Ayun, Bistak, Bisayang Dako at Bisayang Dangal. Mabuhay ang Pilipino! Parami na ho tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Ibig sabihin yan, marami na pong gising! Nakakatuwa ho, pang-5 araw po natin ngayon. Kahit umulan at bumagyo, buhay na buhay pa rin
ang diwa ng pakikibaka dito sa Liwasang Bonifacio! Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, lalo na ho yung nasa bus, lalo na ho yung naghihintay ng mga sasakyan, dapat maintindihan ho ninyo kung ano ang ipinaglalaban namin dito sa Liwasang Bonifacio. Hindi lang ho ito laban ng QGC, hindi lang ho ito laban ni Pastor Kibuloy, hindi lang ho ito laban ng mga Duterte diehard supporters. Ito ay laban ng bawat Pilipino! Bakit ko ho nasasabi na laban ito ng bawat Pilipino? Lahat ho tayo ay kumakain araw-araw. At lahat po tayo ay namamalingki araw-araw. Alam niyo ho ba, sa gobyerno ni Dayunyor na itala ang pinakamataas na inflation rate sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin yan, ang presyo ng mga bilihin masyado na pong mahal under Marcos administration. Iyong pangako ng isang budol-budol na presidente na nakaupo na ho dyan ngayon sa Malacanang na 20 pesos per kilong bigas. Animal? Nor! Budol! Budol Marcos! Budol Marcos! Budol Marcos! Budol Marcos! Ito yung dapat maintindihan ng maraming Pilipino. Kayong mga nasa sumasakay ngayon sa jeepney, yung mga nasa multicab ngayon sa van, pauwi ng inyong mga tahanan, kayong mga ordinaryong Pilipino na kumikita lamang ng minimum araw-araw. Tingnan nyo po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Hinahayaan ho ito ng gobyernong Marcos. Isipin nyo, bago ho dumating ang gobyernong Bangag, ang presyo po ng bigas 1 kilo, 42 pesos, napakasarap na ho yan. Tama ho ba? Ngayon, Bangag admin, ang 42 pesos mo, 65 pesos na. Paano po makapag-survive ang isang ordinaryong empleyado sa sobrang mahal ng mga bilihin at walang habas na pagtaas ng presyo na hindi na ho nakokontrol ng isang presidenteng hindi na ho matino ang pag-iisip? Meron pa ba tayong aasahan sa gobyernong Bangag? Wala na! O ito na lang ho ang gagawin natin. Bangag! Kung kayo ho ngayon, umaaray na, lahat tayong mga Pilipino, nandyan ngayon sa bus, araw-araw kayo kumakayod. Kung kayo po'y umaaray na ho sa sobrang mahal ng bilihin under Marcos admin, sama-sama po tayo sumigaw sa Liwasang Bonifacio. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Maraming salamat ho. Maraming salamat, brother. We stop. Okay, makinig po muna tayo magtayuan at makisayaw sa kantahan na ito. Ilabas ang payong. Salamat, Sheila. Tuloy ang paninindigan. Thank you po, Sheila Esma. Thank you po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy po yan. Buong bansa po actually yan. Buong bansa po. Masalamat po kayo mga trolls kasi po may mga taong lumalaban para sa inyo. Sana matuwa po kayo imbis na ang bash po kayo. Matuwa po
kilos kayo kasi kayo din naman ay nakaramdam ng kahirapan sa nangyari ngayon sa ating bansa. I know someday
tanungin natin sila isa-isa kung sino yung mga trabudol dito. Sige Frank, simulan mo na. Ayan, oh. Simulan ko na si partner. Ano pangalan nila? Marlon po. Marlon, Ako si Marlon, Parang TV YouTube channel. Go. Hindi po ako naabudol, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Bakit? Dahil naniwala ako sa sinabi ni Pangulong Duterte na may bangag tayong presidente. Pag nanalo yan. Di ba? Kaya po mga kababayan, hanggang ngayon, ang sigaw ko, kaya po ako nandito, hindi po ako member ng KOJC. Nananawagan po ako sa inyo na lumabas kayo dahil sa kapulastukan ng gobyernong ito. very good. Maraming salamat. Dito naman Frank, may naputol pa dito. Bumoto dahil akala natin bubuti ang bayan. Nanay, putol ka ba? Hindi mo siya binoto. Very good. Yung naputol, pwede ba ang tanungin? Ito, naputol. Bakit nanay? Sobra-sobra. Sinabi ko sa mga botante na iboto si Marcos, kaya binoto nila. Pati ako nahihiya na ngayon. Ngayon, anong nararamdaman mo na nagiging bulok ang gobyerno niya? Bumaba siya! Bumaba si Marcos. Malis na doon. Ayun, isa sa mga naputol. Ito. Pat, may isa pa. Naputol ka rin ba nanay at bumoto? Good evening po sa ating lahat! Number 1 po akong nabudol! Pati pamilya ko, sinabihan ko, Marcos po tayo! And this is now the reason we are suffering this much! At anong panawagan mo ngayon sa pagkagising mo kasama ang mamamayan sa katotohanan ng pambubudol? Na sana po ang ating presidente with the rest of his company ay lumabas na po sa Malacanang! Lumabas ka naman, boss! Kahit dito naman Iya, tayo. magandang gabi po. Tanong Iya, naman shout out, natin Iya. kung bakit nagbablog ang ating kasama dito. Ikaw, ano masasabi mo? Nabudol ka ba o hindi? Hello, good evening sa atin si JM Ladso. Hindi ako nabudol. Alam niyo kung bakit? Lagi ko tinatandaan ang sabi ng Pangulong Duterte, basta ako, sinabi ko sa inyo, siya ay weak leader. Kaya hindi ko siya binoto. Ang binoto ko ay wag na, sa kanan. Dahil dyan, anong panawagan mo sa patuloy na kanyang pangpuputol ng siya na ngayon ang presidente? Ang panawagan ko sa mga trolls, yung mga trolls natin dyan, yan ha, panindigan nyo na ang sinabi ng poon nyo na walang human rights violation na ginawa doon sa KOJC at walang armas na pumasok sila sa loob ng KOJC. Ngayon, sabihin nyo na kami ang sinungaling at kayo ang tama. Kasi hinahamang ko na ribat yung mga trolls, walang mairibat dito. Ayun, malinaw po ang budol at sinungaling Naiulat ka, naiulat. magpinsan. Pero ang budol magnanakaw at ang mga kawatan ay isang pamilya na sa Malacanang. Dito muna ako, hanap ako dito sa Go, likod go, go, para go. makita natin sila Noami. Ito, nakita ko, bulaklaki ng kanyang damit. Tatanungin natin. Nay, Go! ito yung flashlight naman dito. Nay, nabudol po ba kayo? Siyempre naman, nabudol talaga kami kasi sabi, tatakasan po namin ng LGC na si Bangag Noatos ang iboto namin. Ngayon, paano na tayo? Talagang dapat talaga lumabas na siya. Ano mensahe? Magkasa na tayo na pumunta dito, mga mamayang Pilipino na magkasa na padala sila sa dyan sa Malacanang. Lumabas sa Malacanang, Franco! May dito Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Frank! Marcos resign! Mayroon dito! Sa likod! Ito, kasama ni Ka-Eric, Tatay, tanong ng taong bayan ngayong gabi, isa ka ba sa nabudol? Ako sila nabudol. Ano ang panawagan mo ngayon? Dahil nabisto na ang pangbubudol ng bulok na Marcos Jr. Panawagan ko sa lahat ka na nabudol. Labas na kayo sa inyong tahanan. Magsama-sama tayo dito sa Liwasa, Bonifacio. Ayun, sentimiento na tumataginting. Isa pa, Frank. Yes, Ka-Eric, dito rin tayo. Wow. Para mapakinggan natin ang hinaing ni Tatay. Ano pong pangalan nila?
Brother Jimmy. Brother Jimmy, anong mensahe mo sa ating bangag na presidente? Ang mensahe ko po sa ating bangag na presidente ay lumabas na sa Malacanang at ipagpatuloy ng mga KOGC ang patuloy na magkaroon ng hustisya. Yun lang po. Ayun, Frank! Maraming salamat. May isa din dito. Ma'am, magandang gabi po. Paano ka nabudol o kung hindi ka nabudol, anong mensahe mo? Nabudol ka ba? Sobrang nabudol po talaga. Ang dami kong nakaaway na mga kakilala, kaibigan, dahil ipinagtatanggol at pinaglalaban ko yung pangag na yan! Paano ka nabudol nang siya na ngayon ang presidente? Paano ka nabudol niya? Nabudol niya dahil sa mga pangako niya na magiging 20 pesos ang bigas. Hanggang ngayon, inaabangan namin dahil umaaray na ang aming mga punsa. At ayun, at ano ang panawagan mo sa buong sambayanang Pilipino na nanonood ngayon sa pagbubutol ng tarantadong Marcos na ito? Halina kayo, kapwa ko Pilipino! Isigaw na natin ang pagtitipay ng Marcos Reheme na ito! Yun! Ka-Eric! Dito naman tayo! Lumako. Ma'am, ano po pangalan nila? Si Merisel po. Ano po ang iyong hinaing sa ating pamahalaan ngayon? Ang hinain ko lang po, sana po bumaba na si Bangag para po matapos ang kagaluhan nito ngayon sa KOJC sa mga ginagawa po niya. Hindi na po tamang ginagawa niya sa KOJC. Nahihirapan na po ang mga taong bayan. Kahit hindi po KOJC, nahihirapan na rin po sa ginagawa niya. Dahil puro pananakit ng ginagawa ng mga pulis. Ano po ba ang nagtulok sa inyo para makiisa dito sa Liwasang Bonifacio? Kaisa po ako dahil gusto ko rin po siyang bumaba dahil hindi na po tama talaga ang ginagawa niya sa taong bayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Brother Franco, mga kababayan, nakita ninyo, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng damdamin ng mga Pilipino. Iisa ang kanilang tuhog ng kanilang pahayag. Niloko ni Marcos ang mamamayan sa kanyang mga hungkag at diskarte ng promesa na hindi naman natutupad. Bagkus baligtad po ang nangyari, ang paglubha ng kahirapan, ang pagdami ng gutom at ang paglala ng kawalan ng trabaho at kabuhayan at ang pagkalulong ng ating bansa sa korupsyon. Lahat ng ito ay naging malinaw na pangbubutol ang naganap kay Marcos Jr. Grand monumental scam ni Marcos, putol at tarantado na nagpepertugo-pertugo pa. Sisinginin ito ng mamamayang Pilipino. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ito na po ang magbibigay buhay sa ating pahayag, sa awitin na ating nabuo sa gabing ito. Pakinggan at tingnan natin ang isang at ito na ang Naputol Song.
2022, the president of this country has taken so many foreign trips, a play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Avi Gupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Is a fugitive. Malapit na tayo sa aking pangarap na mag-20 pesos. Why that's funny. Ayun, bago po ang ating isang Mga trolls, volunteer makisayaw na lang kayo. na magsasalita, may announcement Kawawa lang naman po kayo, mga trolls. sa gusto pong maging bahagi ng ating panalangin sa pagsasarado ng programa sa gabi nito. Pwede pong lamangapin sa tent ng sound system at hanapin lang si Brother Ricky sa iba't ibang sekta, Nakat yung internet mo reliyon na gustong magkaroon ng prayer solidarity in our ending of the program tonight. Look for Brother Ricky dyan sa may sound system sa likod lang po. At ngayon, I-streamer mo na lang. pakinggan natin ang boses ng isang volunteer na nanay na pumunta dito upang sa gabi nito marinig din naman ang nangyayari sa ordinaryong mga pamilyang Pilipino.